Yung pantalon nito, sinuot kong pantalon ito. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Okay, pag-usapan natin po ang paksilika at ang namumuhay daw tayo sa sumpa, sabi ni BBM. Napaamin siya na hindi sinasadya. So ngayon, nais muna muna natin ipatutugin yung ating musika panimula para kay Sara. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba, Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay? Ito pa, isa pang musika natin. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Good morning, Grace Line! Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Bingbibag! Siya ang unang humaharap. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buhaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo hanggang dulo. Ang
Okay. This time, we will now go to the topic. Ang topic mo natin sa ngayon, simple lang. Ang una, pag-usapan natin yung nag-amin, nahuli ng video na nag-amin si si President, si President niya BBM. Nag-amin siya na ang Pilipinas ay namumuhay sa sumpa. Na ibig sabihin nun, kasumpa-sumpa. Kaya may kanta-kanta, di ba? Kasumpa-sumpa ka na, tangina mo. Ito, nahuli siya sa video at naipalabas ni Atty. Rani Libayan. Ay paalam ko kay Atty. Rani Libayan na i-post ko yung kanyang video, ang kanyang live stream tungkol dun sa pagkahuli kay BBM sa pagsalita na we are now living on cars. Okay, pakinggan muna natin ito. Si Atty. Rani Libayan, nahuli niya eh. Bilib ako sa kanya. Ito. So, ito, ipatugtog na natin, ha? Well, thank you very much for this visit lang. thank you for welcoming me. First of all, I want to congratulate you on a great job in hosting Ang nagsasalita muna si State Secretary, U.S. State Secretary Marco Rubio. this conference, which in addition to being so critically important for the region, provides us the opportunity to interact with so many countries. It's also important to be here. I think just 3 weeks into our new ambassador here, who I know is going to do a great job. And Mr. President, thank you for welcoming us. And obviously, in addition to visiting here for the conference, we wanted to visit with you. Grabe, bilis-bilis magsalita ni State Secretary, Marco Rubio. Di, yan? Mexicano, Americano. How much the President holds you in high esteem. We had a very positive meeting last year in Washington. And then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years. Kaya nga Paksilica, di ba? And it's a partnership that is only growing. Ito yung tunay na zona. And in light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship. Especially so, Mr. Bigyan natin yung sasabihin niya dito. Tanggalin kayo yung Secretary para makita niyo yung subtitle. Secretary, yes, we are living the curse of may you live in interesting times. We are living the curse. Malay lang ang grammar ng English niya. Pero ibig sabihin, nabubuhay tayo sa sumpa. Anyway, babalik ko. So, We are living the curse. according to Atty. Libayan, iyan na yung buod ng suna niya sa Lunes. May you live in interesting times. Yan na nga. So, Yan na ibig nga. sabihin, Yan ang katotohanan. Thank you, Atty. Rani. Yan ang katotohanan, ladies and gentlemen. We are living the curse. We are living in the cars. Nagbumuhay tayo sa sumpa. Kasumpa ka na, tangin na mo. Ay, nako. So, Cuban descent pala si Marco Rubio. Okay. Pero matalino kung magsalita eh. Bilib ako. Kamag-anak ni Fidel Castro yan. Mga kamag-anak ni Fidel Castro. Tsaka ni Nicaraguan Ortega. yung sikat din, Che Guevara. Oo. Sikat din si Che Guevara. So, yan, ganun katalino yung mga taga-Cuba. Okay? So, that says it all. Ladies and gentlemen, what is the state of our nation? Mag-deliver mo na ako state of the nation kung mari ako yung presidente. Ladies and gentlemen, the Filipino is worth dying for. Hindi ka sinoy-noy, I am telling you the true and honest evaluation of what we are in the Philippines today.
We have been living in the cars. Cars, sumpa. So, yung ganon, ang sumpa niya nag-umpisa po. Ang problema niya sa sumpa niya, hindi niya sasabihin kung saan nanggaling at anong dahilan. But, ito naman sabihin natin katotohanan. That curse that is now bedeviling our country, it came from the 2 trillion pesos of flood control projects that were either not implemented or substandardly implemented. The problem with this, ladies and gentlemen, is that it has been a system in our country that in every project there must be what we call percentage, kickbacks, or whatever. But remember, my dear countrymen, there is nobody to blame except me being the president. Because I was the one who signed the budget. Any amount of money can never be released from our coffers if there is no signature of the office of the president. Naging English na ko tuloy. Nanakmayin sa Tagalog lang ako. Isa lang ibig sabihin nito. Ako po sisihin nyo. Hindi nga, pag sinabi ko noon, pasensya na kayo. Mahiya naman kayo. Ang sabihin ko lang, ako sisihin nyo. Dapat salita, di ba ganun? Kung honest ka na presidente, you must accept all the faults. But the problem is, ito po ang katotohanan. Kasi sa survey natin, 30% po ng mga Pilipino ang gusto marinig kung ano ang flood control corruption. Ano ang nangyari? Ano ang ginawa? Sino dapat ang ikukulong? Yan, pinakatotohanan talaga sa lahat. But then, I am very sure na hindi niya pabanggitin na siya ang may kasalanan. Ganon po yan. Ano bang sasabihin niya? Sasabihin niya na umpisan ko na po ang paghahabol sa masterminds at sinampa na po ang kaso ng ombudsman ng ating palakpakan si Boying Rimulya. Palakpakan na standing ovation. Yehey! Palakpakan na mga corrupt na mga congressman. So, sinampahan na po ng kaso si former Speaker Martin Romualdez. Ang problema ko, Duarte, kung magsalita siya ng ganon, ang tanong, dadalo ba sa SUNA si Martin Romualdez? Malamang hindi. Siyempre, gigisahin siya doon, di ba? Hindi ba si Saldico, total wala na siya. Nasa Europe na siya. So, dapat bang palakpakan natin si BBM kung makakasuhan na si Romualdez? You know, ladies and gentlemen, I just want to speak in English. We have promised to run after big fish. And here is one big fish, Martin Romualdez, and another, Saldico, and other people in the Congress like Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List. Sino pa iba? Si Congressman Joe Go dati na Sultan Kudarat. 2016 pa siya naghuli ng congressman, pati yun hinabol ang layo-layo. Huli siya naging congressman, katapusan niya 2016. Kay Nunoy pa siya naging congressman. Last time we had that. Oo. 2007 hanggang 2016. Tataka ako ba't ano meron doon. Tapos, but the problem really is, not one contractor has been charged with. Tapos, ang kinakasuhan niya yung mga walang kwentang kaso laban kay Bong Revilla. Na ang problema ko, ang kinaso ninyo ay nakaangkla doon sa Pandi, Bulacan na flood control project na wala kuno. Paano naman mapatunay na si Bong Revilla ay nagbando doon? May mga
May mga nagpapatupad ng proyekto, Duarte, mga engineers. Paano mo sasabihin na si Bong Revilla nakikialam doon? Wala. Ang layo. Tapos lahat pa ng testigo na tumistigo, walang sinabi, walang alam kung paano naging involved si Bong Revilla doon. Ang tanging ebidensya nila laban kay Bong Revilla ay ganito. Si Secretary Roberto Bernardo ay nagbanggit na nagbigay siya ng kabuuan na 375 million pesos kay Bong Revilla. Sabihin natin totoo yun. Ang tanong, yung kinaso ninyo yung particular na proyekto sa Pandi, Bulacan, kasama ba yung 375 sa Pandi, Bulacan? Walang katibayan. So paano na ngayon makonvict si Bong Revilla sa Pandi, Bulacan na proyekto? Ang proyekto doon ay 98 million lamang. So paano mo sabihin na 98 million kasama doon sa 375 million? Tapos si Jinggoy Estrada, kinasuhan. Pero ang problema, ang nakaangkla ang kaso nila sa kanilang aligasyon na si Jinggoy ang nagpapasok ng proyekto sa budget. Ang problema, paano nila kontrahin yung certification ng LBRMO, Legal Budget and Management Office, Legal Budget Research and Management Office, na nagsasabi na walang hiningi na insertion si Jinggoy Estrada. Paano mo hindi kukonvict yan? Isa pa, si Marcolita, kinasuhan mo ng plunder. Private funds yun. Hindi naman nagnakaw si Marcolita. Paano mangyayari kayo? Paano mo masabihin na mananalo kayo ron? The principle itself that says that it is private funds will acquit, will be very, very sure that there is no case. Pwede pa nga i-disbar to si Remulla dito, ba't kinasuhan mo na wala kang ebidensya na yung private funds magiging plunder? Parang ganito unang nangyari. Kinasuhan na si Marcolita dahil sa pundo. Tapos, ginamit daw ni Marcolita ang pundo. Tapos, hindi ni-report sa COMELEC ang kung magkano ang contribution at magkano ginasta. At kalaunan ay hindi sinama sa salin niya. Yan po ang unang teorya nila. Pero, kung gano'n ang teorya, ano bang ang kahulugan ng plunder? Ang kahulugan po ng plunder, simple lang, na isang opisyal ng bayan, nakakutsaba, kailangan may kakutsaba siya. May kakutsaba siya na ibang tao, may pribadong tao o tao na nagtatrabaho sa gobyerno, na gumawa ng krimen o overt acts na hindi lang isa, kundi minimum of 2 krimen. Na sa pagsagawa ng krimen, nakalikom siya ng salapi mula doon. Ibig sabihin, mauna dapat ang krimen. Paano kakikita kung wala pang krimen? Di ba? Mauna dapat ang krimen bago ang kikitain. Naunang kinita kasi tinanggap niya na. Paano mo sabihin na may plunder? Naunang kita ng pera. Pero dito nila pinalusot. Yung pagtanggap na ng pera ay nilabag ni Marcolita ang tinatawag na Republic Act, Presidential Act, Decree number 46. Na nagsasabi na krimen po yun, yung pagtanggap ng pera kung ang dahilan ng pagbigay ay opisina. Ano bang opisina niya? Congress. Ang tanong, naging dahilan man ang office ni Marcolita bilang congressman sa pagbibigay ni Defensor? Ang daming argumento na hindi. Bakit? Ang unang argumento ay nagbigay si Mike Defensor ng 30 million pero nagbayad siya ng donor's tax na 6%. So 6% ng 30 million is 1.8 million. 6 times 3, 18. So 1.8 million. At nagbayad din ang isa na nag-donate na si Joseph Espiritu ng 25 million.
So, magkano ang 6%? 1.5 million. Nagbigay din ng donation si Aristotle Biray. 20 million. Nagbayad din siya ng donation tax na 1.2 million pesos. Duterte, kung nagbabayad ng buwis ang nagbigay, ibig sabihin malinis. Mainit yun, no? Yan ang number one pang kontra sa inyong argumento na nagkamalang salapi sa maling pamamaraan si Marcoleta. Next argument is, si Marcoleta po, sa panahon na yung binibigay ay January 8, January 9, at January 11. Noong panahon na yun, na January 2025, ay patapos na kanyang termino bilang congressman. Tatakbo siya sa May 30, May 9 election. Sabihin, wala na siyang silbi. Lalo siyang walang silbi kung ang katotohanan ay tinanggalan siya ng pagiging kasapi o pagiging member ng kahit anong committee. So wala siyang impluwensya. Hindi siya kapagsabi sa kung anong kontrata na pwede palabasin sa Kongreso. Pangapat, wala po silang pinakitang ebidensya na may proyekto na may ginagawa sa Kongreso na si Marcoleta ang isa sa pipirma. So wala. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na ang pagbigay ng pera ay because of the public office. So, ang dami-dami kasi kung ako ombudsman, binasura ko na yung kaso. Wala akong dapat kung basihan mo prima facie evidence, wala pong prima facie evidence. Ano ba yung prima facie evidence? Dorothy, para maintindihan mo. Ang prima facie evidence, pag nalikom po ang ebidensya na ikakaso laban sa isang tao, at kung ang taong kinakasuhan ay hindi makapagdepensa, sapat na po yung ebidensya para i-convict siya. So ngayon, ito, pag-usapan natin ulit, nagbigay ng pera, pero may donation tax. Sapat ba sabihin mo na guilty si Marcoleta? Honest ka pagbigay . Innocent pagbigay dahil nagbayad pa ng buwis. Yan pa lang, wala nang may reasonable doubt. May reasonable doubt na malaki kung igigilty mo siya. Hindi. Dapat hindi mo na sinampan ng kaso. Pangalawa, sinasabi ko na wala ng kwelta ang pagiging congressman ni Marcoleta dahil tinanggalan siya ng membership. Hindi, kahit wala namang pagbubuto ng proyekto. Wala namang kontrata. Dapat ganun sana tinitingnan ninyo. Kung ang probable cause ay ililibel mo sa prima facie evidence, walang prima facie evidence. Hindi na po kailangan ni Marcoleta magdepensa para ma-acquit siya. Kasi kaya nga, makinig ko po sa akin, Senator Marcoleta, ay sinusuportahan kita, pakiusap lang po, submit nyo na for decision. Aminin nyo na yung kanilang ginagawa. Tapos i-submit nyo for decision sa korte. Sigurado ako manalo kayo. Grabe talaga itong kabubuhan ni Remulla. So anyway, example lang yan na sinasabi ko na walang nangyayari sa kampanya na paghahabol sa mga korap. Kasi sa ngayon, kakasondo nila si Romualdez. Pati si Uswag Ilonggo ng party list. So, ang tanong, natupad ba nila ang pangako nila na magpakulong, maghabol ng big fish? Meron bang big fish na pakulong, nakasuhan? O baka naman big boss? Kung hindi nyo makuha big fish, si big boss. So anyway, discuss tayo ng tinatawag na Bago tayo mag-discuss sa sunod na topic, ibig sabihin po, yan lang po ang sinasabi ko na ang buhay natin sa Pilipinas ay nasa sumpa. So tama lang sinabi ni BBM that we are leaving the cars. Nakipagkwentuhan kay Marco Rubio, nadulas ang bibig niya. Nabubuhay tayo sa sumpa. Kaya nga, yan ang totoong State of the Nation address niya. Okay. Tapos, bago tayo pupunta dun sa Pax Silica, nais ko muna ipakita dito
ang resulta ng pagbisita ni Sara Duterte doon sa London. Ito po, pakinggan natin sandali. Magkikit ngayong hapon na ito. Kasi nakita ko, sobrang dami ng ating mga cellphone, camera, at iba't ibang pang photo at video na gamit. Ibig sabihin, lahat gusto makakuha ng picture. Tay Sara, wala na kaming pakialam sa message mo, basta meron lang tayong selfie. Kaya, binigay ng organizers para sa ating lahat mamaya ang photo opportunity ng lahat. Isa-isa. Kaya, hindi kailangan gigil dahil habang merong nakapila para sa picture, ay gagawin natin mamaya. Mahal ko kayo. Maraming salamat sa inyong paanyaya sa akin na bumisita dito sa United Kingdom. Susunod ko po ay yung unang ating pagdarasal at pakikidramay sa lahat ng mga kababayan natin doon sa Pilipinas na dumadaan sa hirap, may sakit, at mga biktima ng iba't ibang kalamidad na dumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila at kailangan ipaabot natin ang ating moral support, kung di man financial support sa lahat ng mga biktima ng sakuna sa ating bayan. Maraming salamat, ma'am. Mahal ko din kayo. Okay, yan ang po ang kwan. Mahaba yan, pero yan ang ipakita lang natin. Let us talk about Pax Silica. Ano po yung Pax Silica? Pax, ibig sabihin ng Pax, Latin na salita ng ibig sabihin po ay peace. Silica, Latin din na salita, nagpatukoy po sa silicon. So Richard Chan, maupay nga aga sa mga bugto ko, mga waray-waray. Pero diyan pala siya sa abroad. Sa Kuwait. Si Booker DeWitt, Gibo, PH. Tapos si Saakal Lihabal. Dr. Toto, good morning po sa inyo. Watching from UAE with love. Takbo po po. Tatakbo ba ako? Ano, senador? Isa ko tumakbo. Dami nang nasasabi. Tatakbo ako, senador eh. Pipito, na mayagpag sa pera si Mima Alicia ng libo-libo. Hayop na babae yan. Dapat lang sa kanya. Wag naman. Okay. Ipagdasal lang natin siya. Sumalangit kaluluwa niya. Lorlito Borja. Elizabeth Linsangan. Hello po, Dr. Sir Toto. Madalang ako makaabot sa inyong live stream po. Always watching from Los Angeles, California. Wow, thank you very much, Elizabeth Linsangan. So, Richard Chan, no to Pax Silica in the Philippines. Okay, ang stand niya, bakit naman kaya, bakit ayaw? Alamin natin kung anong Pax Silica. Richard Chan, Bing Liwag, guys line. O sige, alamin natin. Kasi nalaman ko, kay sinasabi po ni Kwan, ni Cielo Magno, Ma'am Cielo Magno, na ang Pax Silica doon dapat ilalagay sa Amerika, sa Michigan, ayaw ng State of Michigan. So kung ayaw ng State of Michigan, bakit ililipat sa Pilipinas? Ano ba talaga, unang-una, ano ba talaga itong Pax Silica na proyekto? Proyekto ito na pinangungunahan ng United States of America. Na ang ibig lang sabihin po ay kailangan nila magkaroon ng Pax Silica sapagkat gusto ng Amerikan na manatili na number 1 sa karera sa artificial intelligence. Sa artificial intelligence kasi po, kailangan ng mga silicon materials para
igagamitin para mapalago pa nila ang artificial intelligence. At siyempre, kailangan nila na walang kontra. Kailangan nila na mag-supply ng silicon. Ang silicon ay binubuo ng mga minerals, sa minerals na nickel at iba pa, diyan kinukuha yan. At ang naging proposal po sa Pilipinas na gagawin. Dito sa Pilipinas, dati po, ay ang alam ko, nag-import tayo ng processed silicon sa ibang bansa, sa China at saka sa Taiwan, at ipinoproseso sa Pilipinas bago i-export sa Amerika o sa ibang bansa. Yan dati. Sa ngayon, pag nangyari po dito ngayon, ay ang sarili nating mga mina ng nickel at iba pang minerals ay dito biminahin at hindi ipapadala doon sa China o sa kung saan para iproseso. Hindi tayo na ang magproseso sa ngayon. Dati, ang lupa ang kinukuha, pinapadala sa ibang bansa. Ngayon, ang kukunin ng mga lupa ay dito na ipoproseso sa ating bansa. At dito na rin, gagamitin naman ng mga IT experts natin ang paggawa naman ng silicon para i-export. At dahil dyan, mapapanatili ng Amerika ang pagiging number 1 sa artificial intelligence. Ay, magandang umaga, Chain Sionko. Ay po, Dr. Always watching from Ontario, Canada. Ingat kayo palagi. Maraming salamat po. So ngayon, masama ba yun? Ngayon, inalam ko po. Honestly speaking, hindi ko kabisado ang topic na ito na masyado. Kundi kinuha ko lang ang mga sinabi ng mga expert dito sa larangan na ito. At nagsasabi naman ang president ng Basis Conversion Development Authority na siyang magbibigay ng lupa. Ang lupa na kailanganin, 1,600 hectares. Pero may 30 hectares naman ang BCDA nandun sa Pampanga, Tarlac area na ibibigay sa kanila. Tapos may separate ata doon na 2,000 or 20,000 na ibibigay na sa mga katutubong AITA. Sa makatwid, ang issue na pangkontra ay lumalabas na social issue. Saan pupunta, sabi nila, ang mga AITA kung kukunin ang lupa para gagawin sa 1,600 hectares na Silicon Valley. Parang ano yan eh, parang sa California na Silicon Valley. Para din sa Taiwan na may Silicon Valley din ng Taiwan. Actually sa Taiwan po, napaka-importante na ang Taiwan sa larangan ng tinatawag na electronics industry dahil diyan po nanggaling ang mga chips ini-export sa US at saka sa ibang lugar. So ngayon, pag tinignan mo ang Pac Silicon, ang mga bansa na pumirma ay hindi kasama ang Taiwan. Bakit? Bakit hindi kasama ang Taiwan? Pag-usapan natin mamaya. Kasi ang Taiwan pa, ang number 1 sa buong mundo sa chips making ay ang Taiwan. So bakit hindi sila kasama? Tingnan natin mamaya, alamin natin. So siguro maganda pakinggan natin sandali si magaling din ito eh, si Tikiha. Pakinggan natin. Ito. Mapa-explain siguro sa magandang salita ng Tagalog. Magandang hapon po muli. Ito si Malu Tikiha sa Malti. Usapan po natin, napakahirap na topic. Mahirap dahil hindi natin alam kung ano talaga ang commitment na binigay ng ating administrasyon, itong ating Pangulo sa Estados Unidos. May tinatawag po na Pac Silica. No? Pag tiningnan nyo po ang silica, ang ibig sabihin po niyan minerals. Ang Pax, mga tao. No? Bakit ba hindi naging Pax Pilipinas? No? Para talagang tinataguyod ang Pilipinas. Pero having said that, ano ba ang Pac Silica?
Ito po ay nabuo, nagulat na lamang tayo, katulad ng pagkagulat natin na may additional EDCA sites na binigay ni Marcos Jr. sa simula pa lamang ng unang taon niyang paninilbihan. No? Ngayon tayo ginulat. Malapit na, last 2 minutes ika nga, biglang mayroong Paxilica. Ito ba ay paraan para siguraduhin ang Amerikano ay nandito pa rin sa Pilipinas hanggang sa susunod na administrasyon at sila pa rin ang bukod tanging mananawagan kung ano ang direksyon ng ating foreign policy? Maganda po yan tingnan sa usapin ng Paxilica. Ang Paxilica po ay may 20 interested companies na gustong mamuhunan at mag-locate sa Clark. Dati po, base militar po yan, controlled ng mga Amerikano. Nung sila'y pinaalis ng Senado natin noong 1992, yan pong Clark, hindi man lang nalinis. No? Marami diyang waste issues na basta na lamang pong iniwan. At nung mayroong mga senador at iba't ibang mga civil society groups na naglabi sa Washington, D.C. sa Capitol para linisin nyo naman ang mga iniwan yung dumi sa Pilipinas, no? Lalo na yung chemical waste at saka yung related sa ordinance o yung pagkagawa ng mga gamit na pang-militar. Itong Paxilica, mas malaki po. Ang kino-cover nito ay 4 hectares ng Clark. Ito po daw ay libre ng 2 taon, pero yung susunod na mga ilang taon depende na sa negotiations ng BCDA at saka ng mga kumpanyang gustong mamuhunan doon. Bakit po napakahalaga niyaan? Dahil po ang isa dun sa medyo issue na pinag-uusapan ay ang pagbibigay ng diplomatic immunity sa Amerikano. Parang ang pagtrato po dun sa 4 hectares na okupado nila sa Clark ay parang embahada nila dito sa Rojas Boulevard. Doon po may diplomatic immunity. Ang gusto po nila dito sa Clark magkaroon nila ng diplomatic immunity. Tama po po yun. Kayo ba ay sumasang-ayon doon? No? Tinatanong ng administrasyong ito ang sentimento ng mga Pilipino. No? Ang sabi daw, ano ang ating makukuha? Makukuha natin ang pag-develop ng green tech minerals dahil magiging ang processing dito na mangyayari. Magkakaroon tayo ng high value manufacturing dahil may mga AI systems na gagamitin. Magkakaroon ng AI industrial data infrastructure hub. May creation of high-skilled jobs in technology and manufacturing sectors at may expansion of infra networks across Luzon. Sana po yun ay hindi lamang sa papel, pero maging katotohanan na magkaroon ng transfer of technology. Dahil sa ating kasaysayan, ating po naman nakita kung paano pag-alis ng isang dayuhang mamumuhunan, dala na lahat. Wala na hong naiwan para sa mga Pilipino para magpatuloy ang kanilang career dun sa trabaho na kanilang nakuha while working for them. No? Napaka-importante pong tingnan natin ito na sana yung usapin ay hindi connected sa militarization ng Pilipinas. Kasi po, ang sinasabi, AI technology, makikita naman po natin na yung hindi pa naman tapos na laban sa Middle East, parang inuubos na lahat po ng supply ng kanilang military armaments. Dahil nga daw gagawa na ng bago, the new frontier of military technology using AI. Mahirap naman po dito sa ating gagawin ang military equipment na gagamitin ng Estados Unidos sa susunod nilang bersyon ng gera sa mundo. Bilang Pilipino, dapat po may say tayo dyan, may paki tayo, dahil ito po ay bayan natin. Hindi po tayo 51st state ng Amerika. No? Na basta na lamang nagustuhan, magtatayo ako dyan ng military-industrial complex, ako nang bahala sa inyo, basta ilibre nyo to, at madali, may forward basing ang mangyayari. Hindi pa ba naman sapat na dati dadalawa lang ang base militar ng mga Amerikano, ngayon 9 na. Tapos magkakaroon pa tayo ng Paxilica. No? Makikita po natin dito ang mga issues na kalakip dyan, yung sovereignty risk,
pag binigyan natin sila ng diplomatic immunity, yung militarization ng isang napakalaking lugar sa ating bansa. Meron rin pong pinag-uusapan ng mineral plunder kasi ang Pilipinas ay isa sa malalaking depository ng nickel, no? 4.8 million metric tons of nickel ay nasa Pilipinas, one of the world's largest reserve. Gayon rin po ang cobalt at copper. Okay lang sana po ito, yung development ng Luzon, no? At yung vast land ng Clark. Pero kung gagawin nating military complex, ginagawa nga natin ang Clark na tourism, meron po dyan malaking airport, magkakaroon po dyan ng isang MICE, yung convention center, no? Talagang pinapromote natin, tapos biglang kabig, magiging PAC Silica. Sana po dun sa PAC Silica, i-brief naman ng gobyerno, ng DFA, ng liderato, kung ano yan. Yan ba ay maganda sa Pilipinas? Pwede bang tanongin ang mga Pilipino? Sigurado ba ang empleyo? Kasi kung lahat po na magtatrabaho dyan, mga Pilipino, okay po yun. Kasi makakasagot sa ating problema tungkol sa unemployment at underemployment. So kung titingnan po natin itong si PAC Silica, para kanino nga ba ito? Para sa Estados Unidos at sa mga plano nila sa hinaharap na makontrol ang region? O para sa Pilipinas na gusto lamang po natin, kaibigan tayo ng lahat, hindi tayo kalaban ng ninuman at para sa interes ng Pilipinas. So, ito po si Malutikia. Like, follow, Sige, share. iwa mo na. Salamat po muli. So, yan si Malutikia. So, ayan, tingnan natin ngayon. Sa pakinggan naman natin yung iba na sa salita tungkol dyan. Ito naman yung Amerikano salita. Pakinggan natin kung para saan itong PAC Silica. Undersecretary. So, Undersecretary Jacob Hilberg ang sinasabi niya sa PAC Silica. So, as I mentioned, the president laid out a very ambitious and necessary strategic goal in the AI Action Plan. He actually delivered that speech at an event called Winning the AI Race that I co-hosted with our colleague David Sachs. And in that speech, he declared that America will win the AI race. America started the AI race and we're going to win. And winning the AI race means winning on three fronts. We need to win the race for innovation. We need to win the race for diffusion, which is really market share. And we need to do that while securing our supply chains, because if we don't secure our supply chains... Tayo po ang supply chain. So kung hawak na tayo ng Amerikano, yung mga supply ng mga materialis ay dire-directa na sa kanila, hindi na po matitigil. Dire-directa na. We're not going to have the most innovation. We're going to have shortages of chips, slowdowns in infrastructure build-out. So anyway, gusto ko lang i-point out din sa inyo na parang nagrereklamo, parang may kautusan na sinasabi na ano ba yung bakit ang Taiwan ay wala. Pero pakinggan muna natin sa isang expert, na American expert, kung ano mga challenges, mga problema ng PAC Silica. Ito po. I think the challenges will involve mostly how do you, I think two of them. One of them is the energy situation. How do you provide enough energy to supply these? There'll be Siyempre mo yung kuryente. Paano natin ma-supply yung kuryente? Sa ngayon pa lang, mataas ng value ng kuryente sa atin. O yan ang pinaka-number one problem. Centers, data centers, electronic goods, semiconductor manufacturing of this type, and they all require large amounts of energy. So how do we get enough energy to run? So grabe, hindi ko ma-imagine kung gaano kalaki yung energy na kailanganin. Kulang-kulang tayo sa kuryente din sa Pilipinas. Mahal-mahal pa. Ang lintik naman kuryente na to. Those plants. I think also the second one, make sure that it's environmentally friendly. Those type factories can produce some of the challenges for the environment and make sure we're environmentally friendly on that. But
it's actually I think Park Silica is what I think we're calling an AI native. That's production of logistics will all be based around using optimizing artificial intelligence. So all those things are certainly a plus for the Philippines and certainly a plus for North Luzon. But I think the big challenge there is more maybe red tape. It's how do you cut through? Right now it currently takes anywhere from 3 to 5 years to get a permit to build a power plant offshore, anything doing with energy generation, I think. And so I think Secretary Pettis at ARTA is doing a fantastic job from the overall concept of ARTA. He's done a great job, and we continue supporting. But at the same time, we have the issue about how long is it. So anyway, pakinggan din natin yung iba. Ito naman ang concern mga Taiwanese. Pakinggan natin ang mga concern ng Taiwanese patungkol dito. Ito naman ang sinasabi ng mga taga-Taiwan. Home to the most important companies and investors powering the global AI supply chain. That's what the U.S. State Department said on Thursday when it announced its new initiative, PacSilica. PacSilica is Washington's new plan to make chip making more secure, ensuring access to the critical minerals and energy needed to develop the AI industry. It comes as the U.S. tries to reduce its reliance on China in the chip supply chain. China is the world's main supplier of rare earth minerals, key to the production of most tech and electronics. It has tightened export controls amid trade tensions with the U.S. The first 8 countries involved in this plan are Japan, South Korea, Singapore, the Netherlands, the UK, Israel, the United Arab Emirates, and Australia. But take another look at that list, and do you notice anything missing? While Taiwan produces 90% of the world's most advanced semiconductors and has a strong relationship with the U.S., it was not included in the U.S.'s new initiative. Bakit kaya? Taiwan Plus reached out to Taiwan's government about being left out, but has not received a response as of filming. One analyst said that Taiwan's exclusion from PacSilica might not be a bad thing. I think what's really interesting about this initiative is that the US is recognizing that it can't win the AI race on its own. My take on it is that the US is very open to other countries joining as time allows. Well, a very positive reading of it is just that the US has full confidence and faith in Taiwan's support and also in Taiwan's own commitment to maintaining that dominance in semiconductor manufacturing and supply. Washington has gathered trusted partners to help it achieve its AI goals, but one question remains. Can it count on Taiwan as well? Yun. Sa ngayon, ano nakikita ko dyan, ay baka kasi lulusob ang China sa Taiwan. So kung lulusob ang China sa Taiwan, problema ang US sa pag-produce ng mga minerals kung nakipaghira ang Taiwan. So better put it in the Philippines. So kung nilagay sa Pilipinas, ang problema natin ay malalagay naman tayo ngayon sa isang target na tayo ng China. Kasi ayaw ng China na gano'n ang mangyari na dapat control ng China ang produkto ng tinatawag na silicon. So ibig sabihin, isa po ito sa strategy ng Amerika para matanggal ang kanilang pag-asa sa China para magkaroon sila, para manatili sila, ma-maintain nila ang pagiging leader sa larangan ng artificial intelligence. So, si Shane Chiong ko, hi po Dr. Always watching from Ontario, Canada. Ingat palagi. Okay? So, ngayon, kung ako tanongin ninyo po, ay sa ngayon ay hindi pa ako ready magsasabi kung tama ba dapat palit at tagapin natin, tangkiligin ba natin yung PacSilica o hindi. Maghanap pa tayo ng ibang pakinggan natin yung BCDA na president sa kanyang sinasabi. Ang naibigay na po namin, ubusin ng tubig. Sabi, ang PacSilica project ay baka ubusin ng tubig because of the data centers na ilalagay. Well, unang-una po, kagaya na sabi ko, hindi maaring mag-invite tayo ng data centers, but it's not all about data center. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin yan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season,
huge amount volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then, kung left untap ay pabalik sa dagat. So ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam areas. May lumabas, it will displace indigenous people, yung mga katutubo natin na kapatid na andon. Hindi po totoo to dahil unang-una, alam nyo po ang Clark Special Economic Zone, Freeport and Special Economic Zone ay more than 30,000 hectares. Ang naibigay na po namin sa ating indigenous people group ay more than 15,000 hectares. Kalahati. Nakikita natin sa social media na medyo nagkakaroon ng pag-iingay. Siguro mas mararapat po na open naman po according to PCO Joshua Bingkang na makipag-usap po. Huwag po tayo agad-agad na magbigay ng negatibong impression dahil kung wala po kayong pinagbabatayan na basihan, makakasira po ito sa mas maganda sanang idudulot ng ganitong klaseng proyekto. So kung kayo'y may mga concern, hindi po kailangan na kayo sa kalsada sumigaw. So yan ang sinasabi na sa Paxilica. So what else? How can we decide on it? It's a matter of magpatuloy po tayo sa pag-abang. Abangan natin na malalim ito, bantayan natin na malalim kung ano ba ang sa likod dito. Yan ba ay makakatulong sa ating bansa o hindi? Kung ako tanungin mo, yan ay makapagbigay ng malaking economic advantage sa atin. Ang expected na 180 billion pesos a year ang may ibibigay sa ating Pilipinas. Dahil dyan, may mga trabaho. Ibig sabihin po, parang sa kada era, kada presidente, mayroong isang bagay na malaking proyekto na makapagbibigay ng pera para sa pamahalaan. Sa panahon ni Noynoy po, diyan nagsimula Duarte yung mga call centers. So malaking tulong ang call center sa atin. Marami nagkaroon ng trabaho, mataas ang sweldo. Yun nga lang, may ibang oras ng trabaho, kaya marami rin mga nagkaroon ng kasakit dyan dahil sa puyat. So pangalawa, sa panahon ng 2030, kasi walang ang income, may COVID pa, ang Pogo naman ang nakapagbigay ng buhay sa Pilipinas. So pagdating naman sa panahon ni Marcos, dahil sa mga nawalang pera na trillion-trillion, malay mo baka babawi natin dito sa pamamagitan ng Paxilica. So whatever it is, whether it is good and bad, let us give this a chance kung paano yan mangyayari. Huwag lang mailagay. Mas kiwala po kasi ako Duarte kung magpapatakbo ng Amerika. Kasi pag Amerika magpapatakbo niyan, ay wala ako nakikitang korupsyon. Pag ang pagpatakbo niyan ay BCDA natin, ay maraming korupsyon. Kaya sabi ni Noynoy, walang korap, walang mahirap. Ayan. Hanggang dyan na muna tayo at mag-vlog ko siguro mga bukas na. Gagawin pa tayo. At pakiusap lang po, pakishare naman ito sa lahat po ng ating mga nakikinig sa atin. At lagi kong ipinapangako sa inyo na hindi po ako klase, ayoko na magmaritis-maritis kagaya kay Insurrecto, nagmamaritis. Kagaya ng maritis nila, kay Vlogcaster Arbandi, nagmamaritis. Nagtataka ako na may budget talaga ito na binibigay na pera sa kanila. Bakit sabay-sabay sila mag-vlog na si Harry Roque ay bagsak na, binasura na daw ng government ng Austria ang ina-apply ni Harry Roque na asylum sa pamahalaan ng Austria. Ang lahat ng asylum po ay tinatag na confidential. So kung confidential, even the Philippine government does not have the right to know what happens in the application for asylum. So paano ngayon bakit naman nagbanggit si John Vic Remulla na denied na daw ng Austria, hindi Australia, ang application ni Harry Roque sa
asylum. Tika muna. Ang reputasyon po sa akin ni John Beck ay laging palpak, daming mga kasinungalingan. Kaya huling kasinungalingan niya yung kay Saldico, nahuli daw. Wala namang nahuli. Ay. So anyway, let's just move on and let us pray. Today is Sunday. Kailangan this is God's day. Sa mga sa mga kapatid ko ng mga Muslim, kay Bapa Ingkong Binago, yan sa Nalus, Kemba, Sarangani, sa Palimbang, kay Dato Kadil Masahod, Senior, so mga pagariakan, roon sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, ago sa mga pakat akan sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Langon sa inyo, inshallah. Okay? Have a good Sunday sa mga Kristiyano. Pakiusap lang po, paki-share nyo, paki-like naman po, at para man tataas uli, babalik uli ang aking engagement. Kasi lagi po akong sinasyado ba na ko, ang effort yan po ng mga BBM administration. Gaya po na nangyari sa ibang vlogger, na ang alam ko kay Joey Cruz, ay nasi-shadowban na rin siya. Ako nasi-shadowban po ako. Sa ngayon, maraming salamat po. At kung meron kayong sobra, kagaya kay Elizabeth Linsangan, nabigyan niya ako ng tinatag na super sticker sa YouTube, bigyan niyo rin po ako kung may sobra kayo. Okay, Richard Chan, maganda. Mag-like kayo sa aking Facebook, aking Instagram, sa aking TikTok, at saka si Twitter. Magandang umaga po, kabayan. Tandaan po, walang api kung walang magpapaapi. Maraming salamat. Kaya dapat lumaban tayo.